Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Welcome no sa ating monthly episode ng Kwentuhan Time. Ang bilis ng isang buwan. At syempre kasama ko ulit si Lalay. So, Lay, kamusta ka na? Okay naman. Actually, I feel great kasi naka-recover na ako from my injury. So, I'm Hmm? back in court. Oo Hindi nga sa pala. Supreme Oo. Court, ha? Hindi sa Supreme Court. Oo. Back in the Pickleball ko. pickleball court. Kaya I feel Mhm, better mhm. than ever. Kamusta ka, Raymond? Okay naman din. Ito, patapos na ang March. Birth month! Happy birth Eh, month! Oo nga pala, no? Oo, tama, tama. Oo, nagsimula tayo pala nung buwan naman pala ako sa birthday, no? Ng buwan ng Marso. And alam ko itong guest natin, ano rin to, March baby. March baby rin to. So, of course, very busy, no? Very busy nung buwan ng Marso dahil sa Fire Prevention Month, Rabies Awareness Month, and most importantly, no, Women's Month. No, which brings us syempre to our guest, no. We wanted this episode to be a Women's Month special, no? At kaya naman ang ating guest ngayon ay isang super mom, no, para sa akin, no, isa siyang super mom. Again, a mom of three. She is also an entrepreneur, no. Meron siyang food business na napakasarap ng mga masarap pagluto ito, masarap mag-bake. At last but not least, she's also a public servant, no, like yours truly. So again, without further ado, let's welcome, no, Miss Lilette Enriquez. Welcome to Kwentuhan Good afternoon Time! po, Raymond, Ma'am Ay, Lalay. tuwing nakikita ko to si Lilette, sinasabi ko, ano, racket ka na naman? No, racket Oo, na racket. No. Ano ba? Baka may ibenta, no? Baka may oo, ibenta. baka may ibenta ulit ako sa kanya. Okay lang yun. No? Yun. Talagang pag mga MSMEs, yan talaga ang mga gusto natin. Okay, so, sakto Mhm. for Women's Month ang ating guest. Happy birth month din pala, Lilet. Start tayo sa ating Kwentuhan Time, no? So, Lilet, pwede ka ba mag-share sa amin ng iyong short life story, no? As a mom and as a person na tiyataguyod ang iyong pamilya. Kagaya nga po ng sinabi ni Cap Raymond kanina, I have 3 kids po. So, yung eldest ko po is 13, and then sumunod is 12, and then yung youngest 11. Medyo sunod-sunod. Well planned. Hindi na Dikit. yan masyadong masipag. Sunod-sunod. Opo, medyo sunod-sunod sila. Ayun, pero ang tag to, 27 po ako nung nag-start ako magkaroon ng baby. Kasi nagsunod-sunod na. Hindi ko talaga po plan na, actually wala sa plano na magka-baby. Yung una ayoko. Ayoko pa po nun pero 3 sila. Sunod-sunod. Ayun. And Alata. also po, kaka-single mom lang din. Mhm. Yun, 3 years ago, single mom na ako. So, medyo, siguro po raising kids, no, on its own talaga, kahit may partner ka, mahirap na po yan. So, all the more kapag single mom like me. Pero, in my case, naman po, siguro swerte pa rin ako kasi nandyan yung mom ko, nandito po kami ngayon sa mom ko sa compound. So, swerte ako na nandun yung mom ko, nandyan yung brother ko, dito rin sa compound kasi sila. And then also marami pong mga kaibigan na parang naging kapalit nung nawala. So, swerte pa rin ako na marami akong nakakatulong na magpalaki at magbantay sa mga anak ko po. While, kasi po majority ng time ko nasa racket, nasa barangay. So, ayan, sila po yung nagbabantay sa mga bata. Ayun. So para sa mga ano natin, no, listeners natin, mga viewers na parang it's a way of saying na very important ang support System. staff. Yes, opo. Parang support system mo dahil doon pag meron ka nun, yung solid na support system, anything is possible. Yes, opo. Kasi ay ano po parang I need to work. I need yung rumakit para dun sa needs ng mga anak ko. Syempre po, di ba? I need to provide for them. So, napaka-importante na meron ako talagang support system at nandyan sila
nandyan talaga sila na hindi ka papabayaan. Kahit yung mga kaibigan ko, talagang ready to help whenever I need. From the simple na bumili ng product mo, or pag Oo. yun, yung mga ganun po, kahit simpleng act na ganun, kahit isang box, makita mo lang na sumusuporta. Importante po talaga yun. Yeah. Nakaka-boost ng ano yun no? Ng ano mo, yung namo-motivate ka lalo, I guess. No? Opo, yes po, Kap, yes po. Kaya siguro, Lai, ano muna, no? Pag love life dito, ano muna? Anong masasabi kaya ni Lilet sa love life? Love life, Ngayon, nako, parang nakapark yung love life. It would have to wait kasi parang wala po talagang time eh. Tatlo yung anak, racket. So, talagang yung oras ko, ubos po talaga. So, pwede na lang kung okay lang siyang, ano lang, tipong text kami once, twice, thrice a day, ganyan. Text yeah. lang. Yung mga ganon. Tapos, pero wala po. It's really not Walang time. possible. Opo, it's really not possible sa ngayon po talaga yung love life. So, okay naman po. Nandiyan naman yung mga anak ko. So, medyo hindi naman nagkukulang sa love. Okay na ako kung ano yung meron ngayon. Oo. I think it's a matter also of setting your priorities, no? I think yun yung maganda pag Opo. naging nanay ka eh. Alam mo na more or less kung ano yung mga ipa-priority mo sa buhay. Actually, feeling ko ulit maging favorite ka ng nanay ko. Lumaki ako na buong buhay ko, nagwo-work siya. So, in a way, laking lola ako. Kaya I can relate yung importance ng support system no, sa isang pamilya na may mga pagkakataon talaga na yung parents yung kakayod and yung lola yung mag-aaruga dun sa mga anak. Yeah. And Opo, parang very Filipino, ano po talaga yung trait. Buti na lang po talaga Pilipino po tayo at nasa Pilipinas. Okay I lang na agree. yung extended family nandyan. Opo, swerte din po yung mga anak ko talaga na lumalaki sa lola. Tsaka kasi actually ever since naman po talaga, kahit nung nandyan pa yung dad nung mga anak ko, talagang palagi din kaming wala. Kasi pares kami rumaraket eh. So talagang ang mga bata po, kahit hindi kami dito pa nakatira dun sa compound, dito talaga po sila naiiwan. So, ngayon lang, ang nag-iba sa dynamics is, dito kami nakatira. Tapos dito rin sila. Tapos ako na lang, yung kakayod for the family. Pero okay naman yung dynamics niyo ng mga anak mo. Kasi parang you look very young. 'Di ba? So, cool mom ka siguro. Ano kaya sikreto? Actually, yung cool mom, tinatry ko to be. Kasi po, dynamics before ng family namin is I am the bad cop and the daddy is the good cop. Kasi dalawa po yung lalaki kong anak. So, ang iniisip ko before is that, dapat sila, sa'yo sila mag-open up. Kasi ikaw yung daddy eh. So, mga lalaki sila. So, ang dapat is sa'yo mag-open. So, okay na ako na sa akin sila takot. Okay lang yun. So, yung shift po, medyo doon may challenge sa shift na yun. Kasi ngayon, I have to be the good and the bad cop. So, I have to balance that. Opo. So, medyo yung being a cool mom, wala pa ako doon. Wala pa ako doon. So, trying to be pa lang po ako to be a cool mom na parang I have to tell them na I will always protect you. But how can I if I don't know? If I don't know what's happening to you? So you need to tell me. Hindi na pwede yung, kasi wala na si dad na dapat mong sabihan ng secrets or pwede mong sabihan ng lahat. So ako na lang din yun. Yun po, di ba? Kasi ganoon naman tayo, parents po eh, kahit anong mangyari, poprotect natin yung mga anak natin. But how can we kapag hindi po natin alam? So yun yung lagi kong pinapaintindi, especially po dun sa eldest ko kasi teenager na siya. Actually, Yun. So, yun. let yung mga anak mo nga nasa adolescence lahat eh. So, mas iba pa ang challenge yan. Ako being a dad also, nakikita natin na from them na mga totoy, talagang mga chikiting pa ngayon. Hindi na eh, borderlining, approaching adolescence and then adulthood na. So, naintindihan ko rin yung challenge na yan na yung sinabi mo nga. Opo. Especially now po na sila talagang yung social media, ang laki ng influence sa mga kabataan ngayon. So medyo kailangan talaga balanse yung higpit sa pagiging cool, ganun. So yun lang po yung challenge talaga.
Yeah. Ang nagustuhan ko sa mga na-share mo is yung importance ng open communication, no, dun sa family. Mhm. Yeah. Kasi in this case, you're the good cop and the bad cop at the same time. And yung Oh. magbe-bridge nun is yung magkaroon kayo lagi ng open communication. No, that's a very good Yeah. tip. Tapos syempre, Yes. para sa mga viewers natin, no, paano mo ibabalanse, mga viewers natin na moms din, di ba? Paano mo ibabalanse na hindi ka pagtaguan ng sikreto at the same time maging confident ka. 'Di ba? Yung ganong aspect. So, syempre, saludo kami sa iyo diyan. Galing. Oo. It's a work in progress, alam natin, no? Pero Opo talaga. yeah, nakikita naman natin na you're doing a good job. I'm praying po that I am. For sure, you're doing your best. Yeah, Diba? diba? And nakikita yun ng Opo. mga anak mo. Diba? Oo, yun po. Yun naman po yung prayer, part ng prayer ko all the time na sana I'd be able to guide them sa right path. Okay. Tapos kanina, halos ang naririnig ko is racket. So, racket is life. Diba? Ayun. Racket is life. Opo. So, So tell us naman something about yung ano mo, yung mga racket mo, 'di ba? Siguro po kasi yung pagiging raketera, parte na yan talaga ng ng buhay ko. Kunwari, nung bata pa ako, gusto ko lagi, sabi ko sa mama ko, ipag-pack niya ako ng mga peanuts, mga ganon. Kasi nakikita ko yung mga ibang nagtitinda. Sabi ko, ay, gusto ko din nun. So binibenta ko sa mga cousins ko. Yung mga ganon pa lang, bata pa po ako, siguro mga 7, ganyan. Tapos yung mga tinda sa kantin namin, nakakaiba, uuwi ko sa bahay namin kasi bebenta ko sa mga kalaro ko. So, gano'n na po ako. Siguro tindera na talaga ako, bata pa ako. So, ngayon po lang, syempre natuto na ako mag-bake. 15 years ago, natuto ako mag-bake. Tapos tininda ko yung mga binibake ko. Tapos medyo mahirap lang po kasi nung dati, so before, syempre may katuwang ka na nagkakakantin kami, catering, mga ganyang racket, mga tindayan. Si Kap, medyo witness yan kasi kahit pabango, nabentahan ko, nabentahan ko yan si Kap ng pabango, nabentahan ko sa ng mga pastries. Masarap ang cookies nito. Masarap ang cookies. Wow! Saan ba natin pwede bilhin yan? Online. Papalimuhan ko kayo, ma'am. Papalimuhan ko po kayo ni Kap. Yan. Tapos, pero yun nga, kung saan pwedeng bilhin, syempre naman, mag-ano na tayo dito. Ano tawag to? Shameless plug. So, Exis, ayan. Exis Kitchen po ang aking Facebook page. So, XC''S, medyo mahirap hanapin, a relatively new page. Pero dun ko tinitindang ngayon yung mga products ko. And singit ko na rin po, no, kasi nga, sabi niyo po kanina, birth month, napakaswerte ko po ngayong birth month ko talaga. Kasi po, Kap, sabihin ko na, kasi nakilala ko si Ma'am Patty Leasing. Nung, na-introduce kami sa Let's Eat Pare na event. Tapos sabi ever ko sana since, pero ayun, so nakalagay leasing. Walang kawala. Walang kawala, sinabi ko yung surname. Ayun. So, nung simula po nun, first bazaar namin is nung birthday ko. So, parang tinag-along niya ako, binit-bit niya ako sa mga bazaar, pinakilala niya ako sa mga tao na parang magandang opportunity magkakaroon ako ng magandang opportunity. So, very thankful po talaga ako kay Kap at Raymond at saka kay Ma'am Patty. Kasi ang daming avenue na nag-open sa akin ngayong month dahil po sa kanila. So happy doon. Thank you, Ma'am Patty. Yun, manonood yan. Sigurado. Ewan ko, dapat manonood yan. Oo. Pero yeah, very happy kami, no, na kami naman basta makatulong, no, at syempre, lagi ko rin sinasabi kay Lalay, no, natutuwa ako dun sa mga yung mga small medium enterprises talaga, dahil iba rin talaga yung lalo na sa panahon ngayon, no, that yung competition sa business. Alam ko may mga nakikinig sa atin na mga negosyante dyan, mga micro entrepreneurs, no? And I know, alam nila yung challenges na sinasabi ko. So para makita kayo na mga nagbo-bloom din, di ba? Nagagaling, no? Hanga kami sa inyo. Opo. Kasi po sa akin, ngayon parang nagsisimula ako ulit. Kasi sabi ko nga pa, di ba, parang bagong single mom. So bagong
bagong single din sa pagiging business person kasi lagi naman pong dalawa kami nung ni husband, pero ngayon ako na lang. So napahinga ako ng 3 years, wala ako. So ngayon pa lang po ulit ako nagsisimula na magluto ng mga pasta, pastries, ganyan ngayon ulit. So napakalaking bagay po na merong Ma'am Patty na tumutulong sa isang nagsisimula na katulad ko ulit. Yun po. Oh, si Nice. Patty, oh, 'di ba, Lai? Pinadalan tayo niya ng last time, last episode. Oo nga eh. Kaya nga nagpadala- naiinggit ako sa'yo kasi parang Oo. may ice cream ka dyan eh. Ay, oo nga, oo. Ice cream ni Cap. Dagdag ko na rin pala, sorry. Saan ba tong ano natin? Okay. So thank you pala sa Jack Frost, premium ice cream. Kasamahan din to nila ng aking kapatid. I know nakilala mo na rin sila, Lilet. Natikman ko yan nung sa Masarap. Let's Eat Paris Bazaar. Opo, yung kanilang alige. Alige ice cream. Sarap. So actually si Jack Frost, siya, yung ang kanyang mga flavors na ginagawa, no, para sa ating mga viewers, no, you can see them on Facebook, on Instagram, no, they have yung mga hindi common na flavors, no. So artisanal, very artisanal. Salamat to everyone behind Jack Frost sa inyong pag-support din sa aming Kwentuhan Time. Nice. Okay. So, siguro, balik tayo dun sa mga ilang tips, no, for being a mompreneur. Siguro yung mga nakuha ko lang is, number one, tingin ko very important na yung online presence, no, sa mga businesses, lalo na yung mga starting. So, kaya pakicheck po, no, ang mga Facebook pages na mga pinlog nating businesses today. And pangalawa, I think collaboration is key. No, yung sinasabi mo nga, Lilet, if not for that effort to collaborate with other tinderas like Aling Patrings, no, hindi mag-grow yung mga business or mas may challenge no makapasok yung mga small businesses into the industry. Yeah. Ang tawag doon, no man is an island talaga. Kahit sa I think kahit sa anong aspeto ng buhay. So, pati sa pagninegosyo, whether big or small, sabi nga ni Lilet kanina, yung avenues, diba? Yan na yung collaborations because of those avenues. Okay. Ngayon, since it's Women's Month, no, buwan ng mga kababaihan, siguro it's good that we ask our guest, Lilet, no, ano yung message mo, no, para sa mga mompreneurs o at least mga budding entrepreneurs? Siguro sa akin, madami kasi ako nakakausap po na takot sila to start kasi hindi daw sila marunong magbenta. For me, I think po kasi it's innate sa ating mga tao na marunong tayong magbenta. The fact na marunong tayong tumawad kapag bumibili tayo, marunong tayong magbenta. So, nasa atin po lahat yan, yung pagbebenta. Sa akin lang is, iwasan natin yung mahiya. And let's take that first step na simulan. Kasi kung hindi mo gagawin yun, wala ka talagang mapupuntahan eh. Hindi mo talaga siya, hanggat hindi mo tinitake yung first step na go for it, hindi ka talaga makakausad sa pagiging entrepreneur kasi hindi porket mahiya, hindi pwedeng excuse yung nahihiya ako. 'Di ba po? Hindi pwedeng excuse yun kasi sarili mo every day you try to sell yourself. 'Di ba po? Sa trabaho, you sell yourself kahit na isa kang private sa private sector ka. Kung gusto mong ma-promote, you sell yourself. So kaya ko nga po nasabi na it's innate sa ating lahat na magbenta. Kasi every day we do that. Yun. So wag tayo mahiya na magbenta, 'di ba po? Hindi po yung pagbebenta sa lang parang politiko or what or hindi siya special skill. We have that in us. So just try to tap dun sa innate feature nating mga tao na yun. Magaling yun. Magaling yung puntong yun, ha? Ngayon ko lang na-realize. Tama. Sa fresh perspective. Nakakatuwa kasi ngayon ko lang din narinig yung ganong takeaway. Tama. No? It's something innate. Lalo na siguro sa atin na mga Pinoy. I don't think tumatawad yung ibang nationality. Hindi, tsaka yung diba? yung makikiusap ka lang na, uy, pwede pumasok. Diba? You're selling yourself. Diba? End of the day. Oo, kaya, sige no, isingit mo naman ako. Diba yung usual na mga pakiusap ng
Ayan, Kasi tama. Kuya, selling pa-part yourself. naman, ganyan. Oo, O oo, di ba? pag nahuli ka, di ba, kuya, pasensya na, guys. Oo, di Yung ba? mga pa-cute moment natin, selling na rin ourselves yan eh. Tama. Di ba po? So bilang Yeah. ano naman, bilang ina, no? Ano naman ang ating maibabahagi? I know ako parent din, 'di ba? Wala naman nagsasabing there are perfect parents, 'di ba? Pero again, sa iyong pananaw, of course, gusto rin natin na may matutunan, may ma-share tayo no sa ating mga viewers and listeners, especially hindi rin biro ang iyong pagiging ina, no? And ngayon, 'di ba, ikaw ang talagang taguyod. No? So, ano Opo. naman ang iyong mababahagi din sa kanila? Siguro po times are changing eh. So parang hindi na tayo pwede yung parang old school na ano lang na ito lang, may set of rules or set of standards. It does not apply anymore. So tayo po as parents din, dapat nag-ano rin tayo, sumasabay din tayo dun sa mga pagbabago. Kasi otherwise, magiging kontrabida lang tayo palagi sa mga anak natin, sa mga bata, lalo na iba na yung panahon ngayon, yung technology available na. Hindi porket, let us always remember na hindi porket nagsasagot sila, hindi siya sumasagot hindi dahil nangangatwiran sila ay nagiging bastos na sila. Yeah. Kasi yun na yung nakikita nila ngayon na they want to express themselves. Kasi lagi po yung sinasabi sa akin ng panganay ko lalo na, you need to listen to me. Tama po, my point. We need to listen when they're saying something. We need to be more open-minded now. Hindi na po tayo yung parang old school katulad nung bata tayo na okay, bawal kang sumingit sa usapan ng matatanda, bawal kang magbigay ng opinion mo. So ngayon hindi na po ngayon. Kailangan sumabay din tayo sa kanila. Kasi otherwise mas magsisikreto sila sa atin. So yan po yung tinatry ko din naman sa sarili ko na baguhin, na gawin kasi ako po lumaki ako na hindi pwedeng sumagot kasi bastos ka nun. Pagalitan ka nun kapag nangatwiran ka. Di ba po? Dati ganon. So hindi na po ganon ngayon. Dapat din tayo matutunan natin as parents yon, especially dun sa mga single moms dyan. So gayon. So ganon siguro yung pinaka Dati, dapat ngayong panahon. dati pag-usapan matatanda, tayo ka na. Usapan Opo, go to matatanda. your room na, ganyan. Sa akin, naranasan ko eh. Tsaka yung meron pa ako dati kunwari may sinabi sa'yo, di syempre, opo. Ngayon, pag sinabi mo yun sa mga bata, Google nila kung tama yung sinabi mo nga naman. And then, may sasagot, uy, hindi sabi sa ano. Tama po, they don't just accept eh. Tsaka minsan mas marami na nga po silang alam, which dapat dapat tayo rin siguro din. Ako kasi hindi ako techie na tao po. So, pero tinatry ko kasi parang, teka lang, yung mga sinasabi mo parang iba na to para alam mo din kung ano yung mga ginagawa na nila sa kanilang mga iPad, sa kanilang mga cellphone. Yeah. Tama. So, kailangan updated din tayo. Yeah. I think ang maganda doon is we need to have that openness. No? Kasi syempre nakikita natin nagbabago yung generations. If yung mga bata ngayon, nakikita nila na open tayo, na kilalanin sila, alamin yung mga galawan nila, I think yun yung magbe-bridge nung relationship. Generation gap. Opo. Yeah. Ng generation. Yeah. Nice. Opo. Key po talaga yung communication. Ako, guilty po ako dyan. Kasi minsan pagpagod ka na, di ba, parang may sinasabi sila, minsan hindi ko na talaga, yes, pero hindi mo na talaga naiintindihan. So, parang, so minsan guilty din ako sa ganon. So, dapat din talaga, kahit gaano tayo kapagod, kahit gaano ka busy yung araw, take time to talk to your children. Kasi, otherwise, hindi na po sila mag-open up sa atin din. Kasi minsan nararanasan ko din sa mga anak ko na, why didn't you tell me? Kasi you're busy. May mga ganong moment na rin po sila. So, maiyak ka na lang ba sa isang tabi minsan? Ganyan. Pero, ayun, po. So, talagang ako rin, sabi nga po ni Kap kanina, work in progress. Yung mga ganyang bagay din po sa akin. Yan. Yeah. So, I think,
since we were talking about Women's Month, no, women empowerment, ang maganda dito sa kwentuhan time natin is na-realize natin even yung maliliit na bagay no, na ginagawa rin ordinarily, racket, makinig sa anak, no, maging open sa lifestyle nila. I think those little things are opportunities to show na women can really empower individuals. No? I mean, in different aspects, business, family, etc. No? So, napakaganda ng ating conversation no, ngayong araw. Parang kulang pa nga sa oras eh. Oo nga eh, bitin. Anyway, sige Lai, ano na tayo? I think we could do some takeaways na rin para sa ating... Yeah. Ikaw naman, Raymond, kasi dahil Women's Month, puro yung mga women ang tumatalak. Ikaw, anong takeaway mo from this kwentuhan time? Baka hindi naman niwala eh. Siyempre, baka hindi mo niwala. Oo, pero again, no, yan, napapag-usapan natin ang bilang mommy, no, bilang magulang, no, ako bilang parent. Maganda yung aking mga nakuhang mga tips din kay Lilet, no, at yung anak namin, yung eldest niya is almost the same age as my son. So at least it gives me that it's an eye opener also for me, no, kung paano ko siya how I will interact with him, engage with him, no, nang nababalanse din, no, na at least andun pa rin yung pagdidisiplina, di ba? Andun din naman yung pagiging cool, no, cool na daddy, di ba? And siyempre siguro yung pagiging provider, alam na ng anak ko yan eh. Kabisado na niya yan. Pero siyempre nandun na tayo sa mas mataas na level, which is yung emotional level. Thank you very much, Lilet, no? At naiintindihan ko rin, no, yung ganong aspeto, no, ng pagdating sa ating mga anak. So I guess sa ating mga nakikinig na at mga nanonood din natin, no, yung ating relationship sa ating mga anak, no, nababalanse ba natin, napapakinggan ba natin sila? Hindi rin pwede talaga na tayo lang ang tama, no? At mapunta naman sa pagiging raketista, no, negosyante. Ako bago naman ako napasok din sa public service, 'di ba? Okay, nasa pagnenegosyo din. No? So tama yung sinabi ni Lilet no, ating magaling na guest, no? Napakagaling. Yung wala ka mararating pag puro hiya. Ako siguro yun yung parang pinaka na nangibabaw sa akin doon eh. Tama nga naman kasi pag may hiya, yung hiya, no, wala, ipapako ka lang yan, no, kung nasaan ka lang ngayon. It will hinder you from moving forward. No? And yung nasabi rin kanina na pagdating dun sa everyday you are selling yourself, that is true. No, totoo yan. Ang ganda ng sample rin kanina na pag nahuli ka, 'di ba? Pag hindi ka pinagbigyan ng police enforcer, hindi ka magaling magbenta. 'Di ba? Kaya minsan yung mga lumalapit sa akin na nahuli, ang una kong tinatanong, sinungitan nyo ba? Oo. Ay, wala kang asahan talaga. Buti nga hindi ka pa kinulong. 'Di ba? Siyempre, kailangan magpakumbaba, 'di ba? Kasama na yan lahat sa package, no, of selling yourself and again, no, misi sa paghahanap buhay, di ba? Hindi pwede magmalaki diyan sa pagnenegosyo, di ba? Ikaw nga kumukuha ng kliyente at customer. So mahalaga talaga na andun yung may konting kapal na mukha, di ba? Risk taker ka rin. At syempre ako naniniwala ako no, nasa pagdarasal din yan. Di ba? Kaya kasama na rin ng gabay diyan, no, ng itaas sa ating mga gagawin. Nice. Para lang matuhog natin yung family and then business and racket, etc. Siguro the importance of friendship. Kasi di ba sa family, we have to be friends with our family members. No, yung mga kapatid natin, say anak, no, or lalo na no yung anak and parents, yung importance ng pagiging friends. Kasi kahit na ikaw yung nanay, tapos ikaw yung anak, kung hindi kayo ganun nagkakapalagayan ng loob, mawawala yung kumpiyansa niyo sa isa't isa, di ba? Totoo. And the same thing sa business, no, or let's say sa trabaho, the importance of friendship. Kaya naman lumalago din yung mga businesses natin kasi we also get to have friends from among the other entrepreneurs. So, there, Lilet, meron ka pa bang idadagdag? Sa akin lang po, simple lang din, no? Siguro, since Women's Month nga, siguro para masabi ka talagang empowered woman or you need to accept your mistakes din.
So kung ano yung shortcomings mo, kailangan tanggap mo yan sa sarili mo para pag binato sa'yo, hindi ka na masasaktan. Kasi ikaw tanggap mo sa sarili mo yung mga shortcomings mo, yung weaknesses mo, and also para sa mga kababaihan or kahit hindi na rin sa kababaihan, to all of us po, I think dapat we should know how to empower others then. Para kasi that's when you will feel na empowered ka talaga. When you are able to empower other people then. Di ba po? So yung sharing the blessing, sharing your knowledge, that's really important para yung lahat tayo lumago, paying things forward, ganon. Hindi yung sasarilinin mo lang. Para lumago tayong lahat. Kaya yun lang po yung sa akin. Wow, hindi tayo nagkamali ng guest, no? Ngayong Women's Month. And isipin mo all of this, no, kung itutuhog mo, public servant pa itong ating. So parang talaga mapagsama-sama mo 'yon, no? Again, hats off to you, Lilet, and maraming salamat, no? Thank you very much na kami ay napagbigyan mo, no? Na maging guest namin dito sa ating Kwentuhan Time. Thank you so much. Pwede ba ako mag-promote lang since sige. no? Sa mga viewers ko nung kwentuhan time. Sana po you can visit our booth every Saturday. We are at Emerald Avenue, Cap. Nandiyan din kami Aling Patri. Dito yan. Sana po yes, opo, nandiyan kami every Saturday. So sana you can visit our booth para matry yung mga products naman namin din po. Ayun. So yun, mga viewers natin ng Ortigas Market, yan, collaboration natin yan ng barangay, syempre, at ng Okay. So please do visit their booth. Ang daming nagtitinda dyan, even mga local vendors ng Pasig na andyan din. So, Lai? That's it. No? It has been a very insightful and inspiring Kwentuhan Time. No? Maraming salamat din sa mga nakiplug. No? Asahan namin ang masasarap na products in due time. Yeah. No? So, okay. So again, thank you everyone. Maraming salamat, Lilet. We do hope in the future maging guest ka namin ulit. Iba naman ang paksa nun. No? At alam ko marami ko pa ma-share din. Hindi lang sa amin, kundi sa ating mga viewers and listeners. So, Lai, thank you. No? Thank you again sa ating Thank you po. Thank you so much po. Sa ating mga taga-subaybay ng Kwentuhan Time. Again, happy Women's Month po sa ating lahat. And magkita po tayo again next month for another episode of Kwentuhan Time. So mag-ingat po tayo lahat. Bye-bye. Bye!